Alam nyo ba na may mga Santo Papa na ang bumisita sa ating bansa? Mula kay Pope Paul VI, Pope John Paul II at hanggang kay Pope Francis, ang kanilang pagbisita ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa mga Pilipino. Ito ang Kaalaman Studios. Halina't balikan natin ang kanilang makasaysayang paglalakbay, pero bago natin ipagpatuloy, i-share, like, comment at subscribe ang ating channel, i-click na din ang notification bell para maging updated ka sa mga bago nating videos. Simulan natin sa pinakahuling bumisita, si Pope Francis. Noong January 15 hanggang 19, 2015, bumisita siya sa Maynila, Tacloban at Palo, Leyte. Ngunit ang pinaka hindi malilimutang sandali, ang kanyang misa sa Luneta na dinagsan ng 6 na milyong katao. Ito ang tinaguriang pinakamalaking pagtitipon ng mga Kristiyano sa kasaysayan. Dahil sa kanyang mapagkumbabang personalidad, tinawag natin siyang Lolo Kiko. Isa siyang papa ng masa, yumayakap sa mahihirap at nangangailangan, lalo na sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Leyte. Hindi lang siya dumalaw bilang isang leader ng simbahan, kundi bilang isang ama na nagbibigay ng pag-asa sa milyong-milyong Pilipino. Ang pangalawa, si Pope John Paul II, dalawang historical na pagbisita. Bago si Pope Francis, bumisita si Pope John Paul II hindi lang isang beses, kundi dalawa. Noong 1981, siya ang kauna-unahang papa na dumalaw sa bansa sa isang opisyal na pagbisita ng Vatican. Sa loob ng 5 araw, binisita niya ang Maynila, Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo, Legazpi at Baguio. Isa sa kanyang pinakamahalagang nagawa, ang pag-beatify kay San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang santong Pilipino. Ngunit hindi lang yon. Matapang niyang ipinaabot ang kanyang mensahe kay Pangulong Ferdinand Marcos noon laban sa paglabag sa karapatang pantao. Isang papa na hindi takot magsalita para sa katotohanan. Noong 1995, muling bumalik si Pope John Paul II para sa World Youth Day. Ito ang isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng simbahan. 4 na milyong katao ang dumalo. Ngunit alam nyo ba, ilang araw bago ang kanyang pagdating, natuklasan ng isang assassination plot laban sa kanya. Sa kabutihang palad, napigilan ito at naging matagumpay ang kanyang misyon na pag-ibayuhin ang pananampalataya ng mga kabataan. At pangatlo sa listahan, ang unang papa sa Pilipinas. Ang kauna-unahang Santo Papa na bumisita sa Pilipinas, si Pope Paul VI noong 1970. Matapos ang 3 malalakas na bagyo, dumating siya sa bansa para magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga Pilipino. Ngunit isang hindi inaasahang insidente ang naganap, isang pagtatangkang patayin siya. Isang lalaking nagkunwaring pari ang lumapit sa kanya at sinaksak siya sa dalawang ng 2 beses. Pero himala, nakaligtas siya. Patunay na kahit may panganib, hindi siya natinag sa kanyang misyon. Nagpunta rin siya sa Tondo kung saan sinabi niya ang makapangyarihang mensahe. Aniya, mahal kayo ng simbahan, kayong mga mahihirap. Ipinakita niya na ang simbahan ay hindi lang para sa mayayaman, kundi lalo na sa mga nangangailangan. 3 Santo Papa, 3 makasaysayang pagbisita. Isang mensahe ng pagmamahal, pananampalataya at pag-asa para sa ating lahat. Sino-sino sa kanila ang pinaka nagbigay inspirasyon sa iyo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa iba pang mga kaalaman.